Noong nakaraang video ay ginawa natin to. Ito ay single remote na para sa up and down natin sa elevator DIY project. Pero ang project na to ay para sa tatlong remote station talaga. Ginawa natin yan gamit tong diagram na to. Ang gagawin natin ngayon ay ito sana tong 3 station na mechanical interlock. Pinaliwanag ko na to sa nakaraan ding video. Maglalagay na lang ako ng link sa video description kung hindi nyo pa napanood. Tapos, ito yung meron tayong control box, station A, station B, tsaka station C. Kung saan meron silang tigla 11 wire, tsaka 10 wire mula sa station. Per station yan papunta sa control box natin. Pera pa yung dalawang limit switch natin. So, ito ay dalawang palapag lang. Ngayon, ito yung mechanical interlock natin. Kung gagawa tayo ng 3 station, ito ang mangyayari. Naka-series lahat ng normally closed ng push button. Tapos, naka-parallel yung normally open. So, ngayon, ang gagawin natin sa diagram natin, babaguhin natin yan. Okay. So, ginawa natin normally closed to, tsaka normally open. Baguhin ulit natin para hindi kayo malito. So, ayan. Gawin natin tong kamukha lang ng sa push button. Normally close, normally open, normally close, normally open. Limit switch na to. Tapos, yung coil natin sa up, coil natin sa down. Tapos, papangalanan natin to. So, hindi ang contact ng up tsaka down natin. Dati dito nakaposisyon yung up push button, dito yung down. Gagawin natin tong up. Balikan to para mapababa natin yung wire. O malimitahan natin yung wire. Ito, gagawin nating relay. So, ganun pa rin yung cycle nya. Tapos, tanggal ko na yung electrical interlock kasi naka-electrical interlock na tayo ngayon. Dahil contact na to ng relay, hindi na siya push button. Okay, ngayon, ang tanong, paano natin kukontrolin yung relay ng up tsaka relay ng down. So, ang gagamitin natin sa push button natin, normally open na lang. Hindi na natin gagamitin yung close contact nya. So, yan. Ang equivalent nyan ay ito pa rin. Pero sa ngayon, gumamit na tayo ng 4 na relay. Kaya pag pindot natin itong push button, yung up relay mag-energize. Itong dalawang posisyon na to, yung close magiging open, yung open magiging close. May kulang tayo. Holding contact. Ito ay para sa up. Ito ay para sa down. Up na holding contact, hindi sa up relay. Kasi yung up relay natin, pag pindot lang natin, doon lang siya mag-energize. Bibitaw din siya pag nirelease natin yung button. So, ang mag-hold ng contact talaga, tong up na coil. Tapos, sa ganitong paraan, ito, sabihin natin station A to. Para sa up, station A para sa down. Ngayon, pag magdadagdag tayo ng station, magpaparallel lang tayo ng normally open. Hiwalay na push button yan. Hindi yan pares na push button. Pwede tayo, gagawin lang natin siyang 3. O kahit gano'ng karami na gusto natin na station. Puro normally open lang ang gagamitin natin. Yan, sumikip na. So, ganyan ang style na gagawin natin. Diagdagan natin ng relay para kumonte yung wire. Kahit 5 station yan, o 10 station, o 100 station, dito lang tayo magdadagdag ng push button. Wala nang dadagdag na wire. Okay, ito na yung bagong diagram. Pinrint ko na. Pares lang to sa drawing natin sa whiteboard. So, yung dinrawing ko doon, ito lang din yun. Pero yung limit switch up, nilagyan ko ng 1. So, kapares doon sa nakaraang video natin. Ito yung emergency stop natin. Nilagyan din natin ng relay. Tapos, alarm. Okay, tapos, hindi kasi siya kasya. Kaya, gumawa ko ng page 2. Ito yung push button natin. Kung gusto nyo ng diagram, maglalagay ako ng link sa video description. Ngayon, ito ang i-wiring natin. Ang gagawin ko, i-wiring ko muna yung control box bago sa yung station A, station B, station C.
Ngayon, para hindi tayo malito, maglalagay ako ng numbering. Halimbawa, ito yung panel box natin. Pag binuksan natin yan, nandyan yung mga relay, tsaka yung terminal block. So, yung terminal block, yun na lang ang lalagyan natin ng marking. Okay, paano tayo maglagay? Tinuro ko na rin ito noon. Mabilisan lang. So, gawin ulit natin ngayon. Nga pala, 2 page to. Pero, magkaduktong lang to. Okay, malilito. Yung line 1 nito, line 1 din ito yan. Pag pinagduktong natin siya ganyan, mahabang diagram siya. Okay, kunyari itong terminal na to, X1. Kung ito X1, lahat ng line 1, X1 na. So, itong sa emergency stop, X1 yan. Sa limit switch down 1, tsaka limit switch down 2, tsaka limit switch up 2. X1 yan, pare-pares yan X1. Pati ito, X1. Okay? Pati ito, itong sa page 2 natin, lahat ng right side na to, yung line 1 to, lahat, X1 lahat yan. X1. Kaya bahala kung anong gusto nyong number. Kunyari, X001, initial nyo, A1, ganyan. B1, AB1, ganyan. Kaya kung bahala. Pag nag-ano tayo ng mga makina, makakita tayo ng mga label o sa wire. Yan yung mga ganyang style yung ginagamit nila. Okay? Tapos kay bahala kung gulo-gulo o syempre mas maganda. Ang gagawin ko left to right. Kaya pwede rin kayo magsimula sa kanan, pakaliwa. Okay? Itong susunod na linya, X2. Ito X2 rin to. Tapos itong sa taas gagawin kong X3. Itong sa baba gagawin kong X4. Tapos gagawin ko itong X5. So, ganyan. Basta lahat ng wire na magkakakonect, isang number lang sila. Tapos, pwede, ganyan, sinundan ko lang yan. Nasa X8 na ako. Pwede itong gawing X9 na. X10 naman dito sa baba. Ganyan na lang gagawin ko. Walang problema sa pattern. X9 yun. X9 din to. Kasi, line to sila o neutral. Tapos, dito na tayo. Sa side na to, ito ay X10. Ito, gusto ko to gawing X11. Ito, X10 din to. Ito, X11 din to. Tapos, pagdating dito, X9 pa rin to. Kasi, line to siya. Magkakasama lang sila ng lahat ng X9. So, ang pinakauli kong bilang, X11. Ito tayo sa page 2. Ito ay gagawin kong X12. Ito ay X12 din. Ay, mali. Magkaibang linya pala yung dalawang yun. X13 na pala to. Sa taas lang yung X12. Okay. Sorry. Yan, X12, X13. Tapos tong sa kanan, line to ulit yan. Yan ay X9. Ngayon, halimbawa, meron tayong panel box. Siyempre, meron yung mga terminal. Terminal block, sabihin natin. So, itong terminal block na to, pwede nating hatiin. Sabihin natin ito para sa station A, station B, tsaka station C. Yan ang lalabas sa station A. Kung hindi ako nagkakamali, 6. Yung 6 na yun, ano yun? So, sa diagram natin, makita natin. Sa station A, X1 tsaka X12 tama, X1 tsaka X12, X1 tsaka X13. So X13, pangatlong number, malaki, halimbawa ganyan, X12, X13. Tapos ano pang punta doon? Pilot lamp. Yung pilot lamp, ABC man yan, X7 yan tsaka X9. So X7, X9, tsaka yung down, X8. So, yun yung 6 na terminal. Pero, kung anong lumabas sa station A, yun din ang lalabas sa station B. Magkakamukha lang yan, kung papansinin natin. I-review nyo na lang yung diagram. So, ngayon, eto, pwede tayong maglabas lang ng 6 na terminal. So,
magkakapatong na lang yung papunta sa station A, station B, tsaka station C. O kaya, pwedeng ganito. Mas maganda. Pero tong X1 na to, naka-jumper lang yan dun. Papunta lang din sa X1 dun sa station B. Papunta rin dun sa station C. Kung maraming terminal block, malaki naman yung panel, mas maganda, mas malaki, okay yan. Pero kung maliit ang panel, dito na lang tayo. Lahat ng X1, sama-sama na lang sila dito sa terminal block na to. Siyempre, meron pang papasok dyan yung limit switch. 4. 3 lang pala. Kasi yung isa, naka-common. X5, X7, X6, X8. Tapos, X1, tsaka X10. So, bali, 6 na terminal para sa limit switch. Siyempre, yung dyan yan. Pag imagine niyo na lang, nandiyan yan. Tapos, siyempre, meron tayong line tsaka neutral o line 1 tsaka line 2 para sa control. So, ganyan. Ganyan yung style na gagawin natin. Yung marking na yan din ang susundin natin. So, tatanggalin ko na muna tong mga to. Tapos, dagdag tayo ng relay. Ang relay natin, magiging 5. Sasamahan na natin to ng alarm. So, ayan, tiyanggal ko na yung nag-iisang remote station. Ngayon, tiyanggal ko na rin yung mga wire. Pero, may iniwan ako. So, ito yung mga wire, tiyanggal ko na. Ang iniwan ko, yung so number 30 ng relay, ito yung coil. So, pumunta lang naman siya sa line 2. Tapos, ito lang yung line 1 natin. Tapos, iniwan ko rin itong 3 wire na to. Ito yung sa BFD, hindi na natin to gagalawin. Ayan yung control natin sa hoist. Tapos sinimulate natin gamit ang BFD at 3-phase na motor. Gamit pa tayo ng pares na relay lang, 14 pin. E para sa emergency, up relay, down relay. So ngayon meron na tayong 5 relay. Sa itong wiring diagram, binilugan ko na ng kulay green. So yung may mga bilog na green na yan, yan lang yun sa panel natin. Lahat ng walang bilog, ito muntikan walang mabilugan yan. Wala yan, nakalabas yan sa panel. So itong panel natin, itong may terminal. Ganon din sa kabila. Mapapansin natin yung coil lang ang may bilog. Kasi ito sa station to, kanya-kanyang station pupunta. Kung mapapansin natin, naglagay na ako ng marking dito. Itong line 1 para sa X1. Itong line 2 para sa X9. So yung X9 yun din yung mga nakakonect dun. Ang una kong i-wiring, lalagyan ko muna to. Lahat ng number 13 ng relay. Ayan, na-wire na natin ang lahat ng number 13 o yung coil ng 5 relay. So pumunta lang yan dito sa line 2. Next na agad tayo. Ang gagawin ko ng susunod ay sa tong emergency na normally close, itong emergency normally close, ang kukunin kong number na lang ay terminal number 12. Yan, nakalagay na siya sa X1. Ngayon, ito yung normally close. Terminal number 12 ang kinuha ko. Ang lalabas dyan ay sa normally close, terminal number 4. Mula sa terminal 4, pupunta tayo sa terminal 9 ng up, tsaka terminal 9 ng up relay. So, 2 wire lang. Kung napapansin nyo, yung diagram na nagawa ko ay mali. So, up relay to, up relay din to, contact, contact. Dapat to up, hindi down. So, baliktad tong 2 to. Ayan, naka-wire na. Terminal number 4 ng emergency. Terminal number 9 ng up, terminal number 9 ng up relay. Kung mapapansin nyo, 1, 2, 3. 3 terminal ang pagdikit-dikit ko. Yan yung binarkingan natin ng X2. Pero pag tingnan natin dito, 1, 2, 3, 4. So may dahilan yan bakit naging 3 lang yun. So, pagdating dito, sa UR, tinipid ko tong sa normally close, saka sa normally open. Ginamit ko yung terminal number 9. So, ang terminal number 9 ay common. Yung normally close niya, 1. Yung normally open niya, 5. Kung titingnan natin siya maigi, normally close, saka normally open. Kaya, itong wire na to, naging isa na lang. Naging terminal number 9. Internally connected sa loob ng relay. Sa normally close, so ang normally close ng 9 ay 1. So ang 1 ay papunta sa normally open ng DR tsaka D. So tinama ko na to. So wiring na natin yan. So ang number 1 ng up relay ay ito.
pupunta tayo sa normally open ng down relay. Terminal 9 ulit gagamitin ko. Tsaka down. D tsaka DR. Yan, nalagyan ko na siya ng wire. Ang isusunod ko na ay palabas na kagad ang terminal number 11. So ang terminal number 11, pupunta yan dito. So itong terminal number 11 natin, pupunta sa, ay hindi pala terminal 11. Ito yung X11. Pupunta tayo sa terminal 8 ng E. Terminal 8 yan. Ito yung minarkihan ko na. X1 yung kanina, X9 yung line 2, X11. So yung X11, yun lang ang X11. Bakit? X11, papunta siya sa alarm tsaka sa buzzer. Okay, ibig sabihin ng papunta sa alarm tsaka sa buzzer, X11 tsaka X9. Itong terminal na to, sa itong terminal na to, palabas yan sa station na merong alarm tsaka buzzer. Ngayon, bakit yun lang? Kasi kung mapapansin nyo kanina, yung X1 na to, tsaka yung X1 nun, kapares ng ginawa ko dito. Common lang sila ng relay ginamit ko. Yun yung terminal number 12. So yung terminal number 12, ang normally close niya, yung number 4. Yung number 4, yun yung pinapunta ko sa X2. Bago yung number 8 niya ngayon, yung normally close, normally open, pupunta siya sa X11. Ito yung terminal 12, normally close niya, terminal 4. Normally open niya, terminal 8. So dito ginamit ko na naman yung advantage ng naka-common. So yan ang advantage natin sa relay. Ngayon, ang isusunod naman natin, yung open ng UR, open ng U, tsaka close ng DR. So ang open ng UR tsaka U, 5 nito, partner ng 9 nito, tsaka ng 9 nito. So 5 nito, tsaka 5 nito. Ang terminal 5, 5 nito, itong terminal 5, tsaka ito. Tapos, punta tayo sa terminal 12. Normally close ng DR. Nalagyan ko na siya ng 5. Terminal 5 ng up o U. UR terminal 5 bago terminal 12 ng DR. 12 nito, gagamitin ko yung 4. Yung 4, normally close. Ito yung papunta na sa limit switch. So, palabas na to. Ito yan. Normally close. Ito yung terminal 4. Punta tayo ng bali wire X5 tayo. Ayan, nakabit natin. Ito yung terminal X5. So, nilagyan ko na yan ng mga assignment. 10 terminal lang gagamitin natin. So, 12 tong terminal block ko. Blanco yung dalawa. Susunod natin, terminal 6. Yung terminal 6, normally open ng DR tsaka D. Papunta sa labas ulit. So, terminal 6, X6, wire X6. D tsaka DR, normally open. So, ginamit na natin kanina yung common niya 9. So, ngayon pupunta tayo sa terminal 5 ulit. Terminal 5 ng D, papunta sa terminal 5 ng DR. Tapos palabas tayo. Okay, ang next natin, yung limit switch papunta sa up na coil. So, itong coil na to ay terminal number 14. Papunta tayo sa X7. So, itong X7 na to, marami itong pupuntahan palabas. Pupunta siya sa limit switch. Pupunta siya sa tatlong pilot lamp. Yan. Ito yung terminal X7. Tapos yung X8, ganun din. Papunta naman sa down. Yan. Ayan, okay na tayo. So, buo na tong circuit na to kasi lahat ng X9 nakakabit na rin. Pupunta naman ako sa baba. Yung emergency stop, galing to sa labas. Pero yung X10, ito yung coil ng E natin. So, ito yung E natin, papunta to ng X10. Yan, nakakabit na siya. Ito ay X10. So, yung X11 black din. Ito yung kinabit ko kanina. Papalitan ko lang ito ng orange na wire. Yan, orange na siya. Ngayon, kung kulang na lang ay itong dalawa. Yan ang X12 tsaka X13. Yan. X12 punta sa terminal 12. Yan, terminal 12. Dito lang tayo sa X13. Papunta naman sa DR. Yan. Sa ngayon, ayos na. Nakakabit na. So, ito yung control box natin. Okay na. Ang kulang na lang natin, yung station A, B, C. Tsaka yung tigalawang limit switch. Tsaka alarm. Yan. Kung mapapansin natin,
hindi ko pinagsama-sama yung kapares ng papunta sa mga station natin. Sa station natin papunta ang X1, X12, tsaka X13. Pwede ko siyang pagtabi-tabihin. Kaso magugulo yung wire dito. So, pinariority ko yung wire dito para hindi nakakalito. Pero sa actual, mas maganda yung ganun. Tapos, kapares ng saigaw na, kung station A to, meron pa tayo isa ditong animan, station B, X1 pa rin to. Naka-jumper lang dito. Station C, tapos yung limit switch, nakaiwalay din. Yung line tsaka neutral. So, dito, for tutorial purpose, tsaka para hindi na ako magkapos ng wire. So, lahat ng station A ko, dito magsasama-sama na lang sila sa X1, X12, tsaka X13. Station A, Station B, tsaka Station C. Para sa pilot lamp nila, X9, X8, tsaka X7. Kailangan ko pa tong i-modify kasi hindi ko nagagamitin tong normally close. Ang gagamit na lang dito, pilot lamp, tsaka normally open. Normally open yung green, tsaka tong pilot lamp. Tanggalin ko na yung mga yan. Ito yung wire ng limit switch sa taas natin. So, tong wire na to, limit switch up, X5 tsaka X7. X5. Tapos, tong limit switch natin sa baba, itong kulay gray tsaka black din. Kapares lang nung nakaraang tutorial. Ilalagay natin to sa X6 tsaka X8. Sa ngayon, dalawang limit switch lang muna. Itong dalawang to. Kasi, yung structure, hindi ko pa nadadagdagan ng limit switch. Wala pa tong limit switch up to, tsaka limit switch down to para sa overshoot. Pero, ilalagay din natin yan. Tapos, minodify ko na tong nauna kong station. So, nabuwasan to ng dalawang wire. Black para sa X1. Common lang siya sa dalawang normally open. Yung isa lumabas kulay green. Yung isa lumabas kulay white. Tapos, ito naman yung X9 natin. Yung line 2 natin. Di pa rin na bago. Tsaka itong dalawang to. So, nawala yung contact ng normally close. Okay? So, itong black, lalagay natin to kay X1. Ang up natin ay si green. Yun ay X12. Tapos yung down, X13. Itong up, X12. Yung kabilang normally open, X13. Tapos itong red natin, kay X9 to. So, ito yung line 2. Kasi X9. Tapos yung up na pilot lamp, X7. Yung down, X8. So yung X7 kasama nitong limit switch. Tapos tong blue kasama nung down na limit switch. So ayan. Testingin natin. On muna natin ang BFD. Tsaka ang control. Yan, live na yan. Meron na tayong power. Pinating yung down. Okay, up. Pag tinamahan yung limit switch sa taas, boom, down. Yung DR at yung UR, sasabay lang sa pindot natin. Pero nagana pa rin yung interlock natin. Yan, nilagyan ko na siya ng limit switch sa taas. Itong wire na to ay normally open. Common tsaka normally open. Bali, ito yan. Pupunta yan sa X1 tsaka X10. Ganon din sa kabilang, sa pinakababang limit switch. Ito yung limit switch up 1, limit switch up 2. Tapos sa baba, limit switch down 1, limit switch down 2. Ito yung galing sa up 2. Ito yung para sa overshoot. Tapos, dalawang wire lang yan. Ilalagay natin sa X1 tsaka X10. Ito yung X1 natin. Ito yung X10 natin. Ayan, nakakabit na siya. X1 tsaka X10. So, okay na yung dalawang limit switch natin. Tapos, nagawa na rin ako ng para sa station 2. Up tsaka down. So, pares lang ng wiring. Itong isa. Pati kulay pinarehas ko. Ito yung station A. Ito yung station B. So, pula lang yung ilaw. Pares lang yan. So, to ilalagay ko kung saan din tumakbo to. Pero, ito isa sa kagandahan nitong gantong style ng wiring. Dagdag tayo ng relay. O, dagdag gastos yan. Pero, mas madali sa wiring. Kung titignan natin yung project, kung ganito talaga ang magiging itsura nito. Nandito yung box. 6 na wire papunta sa isang station. Station A. Tapos, yung 6 na wire na yon,
Ito, 6 na wire din. Pwede tayong pumunta sa diretso sa control box o kaya dito na lang tayo connect sa station A. Yun ang gagawin natin. Imbis na i-connect ko pa to dito sa terminal block, dito ko na lang siya i-connect. So pares na kulay lang naman, i-connect ko lang ng mabilisan. So ayan, na-wiring ko na siya. Station B papunta sa station A. So ayan, kinabit ko na muna siya dyan. Ngayon, testing muna natin. In-on ko na yan. Up natin dito. Yun, nagana. Down. Nakailaw parehas. Up. Down dito. Up dito. Bisa natin konti up. FB. Down. Up. So ayan, naganda na yung dalawang station natin. Ang kulang na lang natin yung pangatlong station. Sa pangatlong station, ito yung up, walang ilaw, down. So parehas lang yan. Tapos, gamit din tayo ng alarm. Alarm to na may buzzer. Ang alarm, nakalagay yan sa X11 tsaka X9. Okay? So yung X9 yun yung line 2. Yung, patay ko muna. Yung line 2. Tapos tong X11, ito. Okay, kabit ko muna. Okay, kabit ko na. Ito, tsaka ito. On natin to. Tapos, testingin natin tong limit switch. Taas muna natin to konti. Okay, pindutin ko lang to. Ito nga pala may buzzer din. Sa taas, testingin natin. Kalabitin ko na lang. Okay. Itong station C naman, syempre hindi ko na ilalagay sa cage. Masyado itong mabigat para sa cage, saka mas laki. So, itatap ko na lang dito. Isasama ko sa mga terminal. So, color coded naman yan. Madali lang yan. Ang naiba lang dito, itong mas medyo matabang green. Ito ay papunta sa X10. Dito, kung makita natin, nakaparallel lang siya. Kasama niya yung dalawang overshoot na limit switch. Ito yung i-stop natin. Okay? Wire ko lang muna. Tapos, testing ulit tayo. Ayan, naka-wire na. On natin. Naka-on na yan. Emergency stop. Emergency stop. Set. Okay. Up. Hindi yan. Ito. Wala. Dito. Ayaw. Dito. Ayaw kasi nakatama pala yung limit switch. Okay, down. Okay, up dito. Down dito. Hindi pala kita. Up dito. Down dito. Up dito. Okay. So, gumagana na siya. Kung tutusin, kung titingnan natin, buo na tong project na to. Okay na siya. So, buo na tong project na to. Meron na akong 3 station. Pero meron akong isang hindi gusto dito. Kung titingnan natin, ang kinontrol lang talaga natin, yung pindutan ng electric coils. Ang kinontrol lang talaga natin, itong control niya. O yung switch niya, parang hindi tama na wala tayong control sa power circuit. Pag nagkaroon ng problema yung motor, halimbawa, nabasa, nagloko, nag-short, walang kamalay-malay yung control box natin. Kahit may alarm pa tayo, meron pa tayong limit switch sa overshoot, nakuha na natin, tama na yan. Pero, mas maganda kung meron tayong control sa power circuit. Kaya ang suggestion ko ay ganito. Maglalagay tayo ng magnetic contactor, pinangalanan kong MC, merong overload. Doon siya, kakontrolin niya yung power circuit. Tapos, syempre, imamatch natin yung overload sa rating ng motor. Para kung magkaroon tayo ng overcurrent, halimbawa, sumagad sa taas, nag-overshoot, sira pala yung limit switch, hindi tinamaan, nasira yung dalawang limit switch, mag-overcurrent yan, sigurado.
meron tayong magte-trip na overload. Kaya may short circuit, nabasa, yan. Ngayon, paano natin to i-connect dito? Yun ay gagawin natin sa susunod na video na para hindi na masyadong umaba to. Siguro gagawa pa tayo ng isang part para sa power circuit na to. Tapos meron pa tong kulang. Ang kulang nito ay yung limit switch sa pintuan. So, ang pintuan, kailangan palagi nakasara. Siyempre, elevator yan. Kung saan natin ilalagay yung limit switch, meron tayong dalawang option kung saan natin pwedeng ilagay yung limit switch sa pinto. Pwede dito, o kaya dito, nakaparallel din dito. Kaso, ito hindi magandang idea. Siyempre, gagamitin natin sa limit switch yung normally close. Pagbukas ang pinto, magka-close siya. Yung limit, dahil nasa normally close tayo. Tapos, gagana tong na-relay natin. Mamatay ang circuit, pero mag-alarm. Kaya hindi to maganda dito kasi once na kada bubuksan natin yung pintuan, mag-alarm kahit wala namang problema. Kaya ang the best dyan dito ilagay. Normally, close. Yun lang. Isa. Pwedeng dalawin yung limit switch, taas at baba para sigurado, naka-series lang, magkasunod. Parang ganito. Halimbawa, nakabukas yung pinto, hindi gagana yung circuit. Pero pag pinindot natin yung push button, mag-alarm siya. Pag pinindot lang natin yung up o kaya yung down. So, posible yon. Tingnan nyo kung paano natin gagawin sa susunod na video. Isa pang suggestion, yung overshoot. Halimbawa, ganito. Lagyan natin to ng pabigat. Ngayon, i-down natin. Dito na lang sa station C. Sa pull, mabigat yung load. Ngayon, ang problema, i-up natin, ayaw. Sa station C man yan, A o B. Lumalagitik lang yung relay, pero hindi siya gagana. Ang gagawin natin syempre, manual nating iakyat. Manual, saka ko i-up. So electric coils yan, siguradong merong manual yan. Mano-mano, ayan, nababa siya sa bigat, kusang nababa. Ngayon, ang isa sa maganda sana, na suggestion ko, so ito, optional lang. Pero, pwede naman natin i-manual yung hoist kung tutusin talaga, kung may problema. Pero kung sa control box, meron tayong switch na may susian. Pag in-on natin, meron tayong dalawang push button, up at down. Pag in-on natin, pag pindot natin yung up, tataas siya manual. Regardless na naka-alarm tayo. Tapos, down, ganun din sa up at sa down. Pero yun, hindi siya magla-latch o hindi siya mag-hold. Pag pindot lang natin yung up, dun lang aandar. Pag bintaw natin, tigil kagad. Parang manual, pitik-pitik lang ganyan. Pwede yun. Pero, kaya may susi kasi delikado syempre. Bypass yung mga switch na yan. Kung may problema talaga, pwede rin namang mag-manual na lang. Sa ngayon, yun na lang muna. Sana may natutunan kayo sa video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Maraming salamat. Yung mga diagram, maglalagay ako ng link sa video description kung gusto nyo ng kopya.